Okay, isang diretso ko na lang to. So, bali ito magiging part B, C, and D. Okay, first step sa part B is document elements. Nalagay natin ang table of contents natin. Pupunta ka dito kay reference, table contents, automatic table. Yan. Pop na yan. Pipindot mo dapat yung second page na ginawa. Yan, okay. Tapos, after nun, syempre, automatic table. Kailangan natin makita kung automatic. I-edit natin dito si introduction sa chapter 1. Introduction, lagay natin ang introduction of the problem. After nyan, pupunta kayo dito. It's either pipindot mo ito or right-click update field. Tapos after nyan, update entire table. Tapos okay. Yan. Kailan nakapitalize ko pala. At parang hindi capitalize of the problem. Tapos update ko. Yan, ganyan. Next is to insert image. Dito, pindot ka example dito sa baba. Insert pictures, downloads. Lalagay ako doon sa laptop natin. Simple platform US. Ito. Ayan, nalagay mo na. Next naman is ang shorts. Insert tab, short, spike, tas to. Okay. Tapos pop up si Excel dyan. Dyan yung gamitin natin ang data dito at lalagay natin dito. Bali maging users, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Tapos lalagay natin number 18, 31, 20, 27. Yan. Pinut mo yung labas para maging ganyan. Next naman ay ang ating hyperlink. Highlight mo to, Control C, copy. Tanggal mo, type mo full cap na source. Tapos highlight mo yan. Tapos insert, link, paste nyo dito. Tapos okay. Now, Control C rin dito. Delete mo, type mo source in all caps. Highlight mo, left click, hold, tapos tanggal mo, link. It's either Control V or right click and paste. Yan, ganyan. And tapos na tayo sa part B. Next naman si part C. Unang gagawin natin is track changing. Paano buksan si track changing? Punta ka kay review, tapos pindot mo si track changing dito sa ribbon. After testing natin, sa conclusion, kunwari, balance social media use can support learning. Itatanggal ko dito si can support learning. And is learning lang, tanggal. That's next naman, dagdagan ko, can support education and overall well-being. Bali, yung nakalinya ng education or overall well-being, yan yung tinype natin na text. At yung dinelete natin yung naka-cross out learning. Pero baka tanongin mo sa akin, edi yan na, okay na yan. Hindi pa yan okay kasi yan yung track changes, hindi yan yung na-edit na yung file. Kailangan natin siyang i-accept sa taas ng ribbon. Accept, 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 blah, 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 blah. Tapos yan, dapat ganyan mapop up. After mo i-accept lahat. So yun lang kay track changes. Punto ng track changes is, pwede mo i-bind yung file. However, yung mismong author ng file, kailangan niya i-accept or i-deny. Kunwari, ay, hindi, gusto ko i-delete to. Pero hindi mo gusto ma-delete. I-reject natin para bumalik. Yun, bumalik. Next naman, ay si comment. Dito, kunwari, comment ako dito sa SOP, Statement of the Problem. It's either pipindutin mo yung comment dito sa taas or yung comment dito. Right-click yung comment. Kunwari, sasabihin ko, make it specific and precise. Kasi in order na mas-save yan, pindot mo outside. Tapos, yun, yan ang comment mo for a highlighted text. At para ma-resolve yan, pipindot mo lang i-resolve. Yan. Okay na yan. Okay, next up is alternative text. Tatlo, tatlo ang ating visual object. Una, ito. Gagawin mo, right-click,
edit all text. Tapos generate a description for me. Tapos mark as decorative. Dito naman, right click, edit all text. Dito, ikaw mismo gagawa. A pie graph showing the comparison of the amount of users using different social media platforms. Yan. Tapos mark as decorative, tanggal. Last image ay ito. Right click, edit all text. Tanggalin mo yan if wala pang description. Generate a description for me. Mark as decorative. Done. And last step is check accessibility. Pipindot mo lang dito sa review, check accessibility. Tapos yan, makikita nyo. Page yung in-explain ko sa inyo kasi gray yung page natin. Dapat black para visible. So, pipindot mo yung arrow down dito, font color, tapos gawin natin black. Yan. Umayos na siya. Accept rin natin. Yan. Accept natin changes. Accept all changes. Next naman is source. Ito, yung sinasabi ko na hindi nyo basta-basta mga iba. Kailangan nyo is highlight nyo, punta kayo sa home, tapos ibahin mo yung color. Pwede rin, gawin mo is highlight mo dito, tapos ibahin mo dito. Yan. Tapos i-accept mo yung changes. Punta ka kay review, tapos accept mo yung changes. Para okay ka na. Oh, ang dami pala. Yun. Yan, makita mo na. Dapat ganito yung resulta. No accessibility issues found. Now, last step is ang part D. Anong last step? Last part. Which is, of course, pupunta kayo dito kay file. File. To, encrypt with password. Lalagay ko group number natin. Group 2. Tapos, group 2. Or, pwede rin naman. Oh. Hindi, wait. Maganda na i-support natin ang password policy. Nga, gagawa password. Lalagay ko is password na may capital letters, lowercase numbers, lowercase letters at numbers. Nari, capital G, low, low, ang tag ito? Low capital R, capital O, capital U, tas low R. Ay, hindi, low P, tas number 2. Next naman, lalagay ko ulit. Tingnan ko nga, kabisado ko. Capital G, low R, capital O and U, low cap P, tas 2. Yan, ganyan. Next naman is ang gagawin natin ay yung pag-save ng file. Save as this PC desktop. Tapos hanapin mo si research final folder. So, tapos yung sinasabi ni Casey kanina ay yung ating, sige, try ko. Type ko ngayon. Date ngayon, 2026 underscore 13 underscore, ay hindi, dapat pala 07 tas 13. Ito, ang content nito ay, ano pangalan nun ulit? Ah, wait, di ko pa pala dapat nyo i-double click nyo yan para makita to. Ano, ayan, basta parang ganyan. O ano, research paper. Sige, ganyan na lang. Copy and paste nyo na lang para mas madali. Ganyan dapat yung output. Kunwari, tanggal ko. Kakopy ko sa isang source. Control V, paste. Tapos, save mo na lang. Ang pasin yan, dapat walang ganyan. Tapos, after that, kailangan mo is itanggal to para desktop. Pupunta ka dito sa folder. Wait, okay. Folder. Tapos, bubuksan mo yung folder. Desktop. Research final folder. Ito. Tapos lalagay yung password. Capital G, R. Yan. Yan na lang kasimple.